Ito nga bang Phoenix Fuel Masters ay handa ng mag-revamp at gumawa ng trade? Dahil sa ngayon mukhang itong Phoenix ay desperado ng manalo at kung kinakailangan daw ay magre-rebuild na sila. At mukhang interesado ang San Miguel Beer na kunin itong kanilang center na si Kai Balungay. 6'7 ito at pwede itong maging isang maganda talagang project player ng San Miguel. Pwede siyang maging power forward, papalit dito kay Motaw Tua o kaya naman ay pwede rin ito na maging center ng SMB. Sa ngayon kasi itong Phoenix Fuel Masters maraming spekulasyon kung anong mangyayari dito. At dahil nga nagkasunod-sunod na yung talo, marami siguro mga players dyan ang hindi na kontento sa tinatakbo ng kanilang koponan at gusto na mag-request ng trade. Alam natin syempre, malamang una dyan ito si Jason Perkins at ito rin si Tyler Tio at yung iba pa. Pero ito si Kyle Balungay daw talaga ang tinitignan nitong SMB dahil sa kanilang opinion at sa kanilang pag-aaral na rin, ito talaga ang makatutulong sa San Miguel. Dahil kinakailangan ngayon ng additional na big man ng San Miguel lalo na at medyo matanda na to si Tautua at hindi na masyadong epektibo yung iba nilang nagagamit. Kaya nga sa ngayon, itong si Kai Balungay, kung makukuha yan ng San Miguel, babata yung lineup nila at magkakaroon sila ng mas magandang option pagdating dito sa pagpapalakas at pagpababata ng kanilang mga players. Dahil syempre, nakita na natin ganyan na ginagawa ng Hinebra at Magnolia, kaya itong San Miguel hindi pa huli. Ang tanong, sino naman kaya pwedeng ibigay ng San Miguel? Well, pwede straight up, Mo Tautua at Kai Balungay ang trade. Kasi kung mapupunta naman si Tautua dito sa Phoenix, veterano yan at magbibigay ng magandang kombinasyon kasama si Jason Perkins at yung iba pa nilang mga player. Kaya po pwede na si Tautua at si Balungay ang magpapalitan ng pwesto dyan. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging response ng San Miguel Beer dito sa oportunidad na dumating. Ang Barangay Hinebra ngayon ay gusto nang bumawi at manalo ulit at ngayon ang makakalaban naman nila ay ang Magnolia dito sa Manila Clasico. Alam natin na galing ang Hinebra dito sa medyo masaklap na pagkatalo kontra dito sa Converge Fiber Xers at gustong bumawi niyan, samantalang ang Magnolia naman gusto nilang ma-maintain yung kanilang momentum dito mula sa pagkapanalo nila kontra sa NLEX Road Warriors. Kaya abangan na lang natin kung sino magiging mas makalalamang mamaya. Ang magiging interesante dito siyempre ay kung makapaglalaro na si Japet Aguilar. Kung hindi pa makapaglalaro si Japet, medyo sabihin na natin na magiging matindi yung assignment ni Troy Rosario dahil siya ang gugwardya dito kay Ricardo Ratcliffe, pati na rin itong si Ben Adamos. Yan ang magiging focal point ng atake naman ng Magnolia. Aatakihin nila itong depensa ni Troy Rosario para ito ay mapilitang mag-focus sa depensa at hindi na makapag-opensa. Sa panig ng Barangay Hinebra, kinakailangan tulungan nila si Rosario. Itong si Adamos, kailangan tumulong yan dito sa pagwawardya dito kay Ricardo Ratcliffe. At hindi natin alam kung susubukan din ni Brownlee. Although malaki kasi yung height advantage ni Ricardo Ratcliffe dyan. Ngayon, lamang naman siguro ang Hinebra pagdating dito sa kanilang mga guards. Although, in fairness, maganda nilalaro ni Jerome Lastimosa. Maganda rin yung magiging matchup ni Jerome Lastimosa at ni RJ Abarientos dito. Kung sino sa kanila ang magiging mas makalalamang pagdating dito sa scoring at playmaking. Siyempre, alam natin, mag-aabang dito maraming fans ng Hinebra pati na ng Magnolia. Kaya dito natin makikita talaga kung sino ang makalalamang. Malaking bagay ito para sa Magnolia kung mananalo sila dahil unti-unti na silang makakalapit para maka-even na doon sa record nila. Maka 500 nga. Samantala naman itong Barangay Hinebra, siyempre gusto niyan na bumawi ka agad at mahirap na matalo ng sunod-sunod dito sa PBA Commissioner's Cup dahil maigpit ang labanan. Asahan natin na habang tumatagal itong Converge Fiber Xers ay lalong lalakas dahil mukhang gumagawa ng paraan itong incoming nilang coach na si Delta Pineda na dagdagan pa yung kanilang tinatawag ng mga firepower o yung mga players na magagamit talaga. Kabilang doon sa mga posibleng na pumunta dito sa Converge Fiber Xers ay itong si Encho Serrano. Dahil alam natin itong si Encho Serrano ay isa doon sa mga matitikas na mga point guard siya ng Phoenix Fuel Masters. At nung lumipat ito dito sa MPBL, marami nga nagulat. Alam natin ang rights ni Encho Serrano nandito pa rin sa Phoenix sa PBA. Pero hindi naman siguro magka-problema itong Converge sa pagkuha ng trade rights nitong si Encho Serrano. Sigurado baka draft pick lang ang ipalit nila dyan o baka itong si Patrick Magdenberg ay pumayag na itong Phoenix Fuel Masters. Total sa Phoenix naman meron na silang Tyler Tio, si Richie Rivero at yung iba pa nilang mga guards. Kung madadagdag si Encho Serrano dito sa lineup ng Converge,
magiging mas maganda yung rotation nila dahil may makatutulong na itong sila Alex Stockton, si Shawnee Winston at si Jordan Heading bilang backup point guard. Ibig sabihin, hindi na nila kailangan pang kunin ito si Mikey Williams kung sakasakali dahil okay na rin ito si Enzo Serrano, mas bata yan. Kaya ngayon, dito natin masasabi na itong Converge talaga maganda ang future dito sa PBA. At nakita na nga natin na mukhang seryoso talaga sila dito sa kanilang kampanya na maging isa sa mga top team sa liga. Nakita na natin na unti-unti nang nasasanay itong si Justin Baltasar sa kanyang role. At kung umi-score naman ito sila Alex Stockton, Shawnee Winston at Jordan Heading, hindi na kinakailangan ni Justin Baltasar na umi-score ng maraming puntos. Basta nakatutulong siya sa rebounding, silang dalawa ni Justin Arana, yan ay okay na para dito sa Converge. Ang pinaka-importante para sa Fiber-Xers, sila ay nananalo dahil yan ang hinahanap ngayon na itong kanilang management syempre. Dahil malaki investment nila dyan at in fairness, nakakabawi naman yung mga players itong Converge Fiber-Xers at nagbibigay ng mga panalo. Ito kayang Rain or Shine Elasto Painters ay gagawa ng trade sa mga susunod na araw. Yan ngayon ang tanong ng karamihan dahil nga dito sa mga injury na hinaharap ng koponan ni Coach Cheng Giao. Una na dyan yung pagkawala nito si Gian Mamuyak. Medyo mabigat yan dahil 3 months hindi maglalaro si Mamuyak dahil sa nagkaroon ng injury doon sa kanyang kamay. Ang problema kasi ito si Mamuyak ay ginagamit talaga dito sa rotation ni Coach Cheng Giao. Although in fairness naman kay Coach Cheng, marami siyang ibang mga guards na pwedeng magamit katulad nito si Felix Lemeti, si Andre Caracot at yung iba pa si Jonard Clarito. Pwede rin yan na maging wingman itong Rain or Shine Elasto Painters. Kaya siguro kahit na medyo matagal-tagal mawawala ito si Gian Mamuyak, ay kaya pa rin nung kanilang mga guards. So, huwag na tayong magulat kung susubukan ulit ng Rain or Shine na magdagdag pa ng isang wingman. Ang isa pang kinukonsider ng Rain or Shine ngayon ay yung kawalan ng kanilang big man na si Luis Villegas. Last season, buong hindi nakapaglaro ito si Luis Villegas dahil sa kanyang knee injury. At ngayon na naman, ganyan na naman ang nangyari. Mukhang buong season, hindi ulit ito makapaglalaro. Sinabi ni Coach Cheng Giao na ang ginagawa nila dito kay Villegas ay titignan na lang nila bilang isang long-term investment. Dahil dinraft nga nila to. Sabi nga ng iba, sayang, dapat ang dinraft ng Rain or Shine Elasto Painters ay si Xavier Lucero na lamang. Pero ganyan talaga ang nangyari at nakuha nila ito si Luis Villegas. So as it is, dito natin makikita ngayon na ang Rain or Shine, pali no choice na sila kung hindi mag-intay na lamang na ito si Luis Villegas ay makarecover. Ngayon, pwede rin silang mag-trade para sa isang big man. Marami naman silang wingman na pwedeng i-offer. Although, syempre, dito sa PBA, medyo mahirap mag-trade ng big man dahil yan talaga hinahanap ng lahat ng koponan. So, abangan na lang natin kung ano ang gagawin nitong Rain or Shine at si Coach Cheng Giao kung matutuloy nga yung kanilang mga binabalak na mga trade transaction para lalong lumakas at maging isang legit title contender itong Rain or Shine Elasto Painters. Merry Christmas sa ating mga taga-subaybay katulad ni Joseph Pineda, RG Bueno at Talina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Anthony Alon family, Jonel Lalagon at Celino Valles family, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarillas, si Dalmacio de Guzman, si Michael D, si Alicia Garcia, pati na rin si Dexter Domer, si Enju, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang at ang iba pa nating mga taga-subaybay.